Second topic sa level 2, kung naman ta sa discipleship. So, ang next is commitment. Okay, nganong ako nag-wonder ko ani kay since nga daghan topic sa level 3, mao ni gi hinahinay or mao ni gi plastada. So, actually, human sa discipleship, so kung tinuod na gyud ka nga natinon-an ni Abaylohin, wala nagpasabot, enough na to. So, naapay kulang kay pwedeng ma-disciple ka ni Rabuni Yeshua, pero wala kay commitment. Diba? Kanang, lang ka ba nga, katon lang ko mo, follow lang ko, pero kanang wala gyud kay commitment. So, atong taga-agad tagad ang commitment. Pasabot, ang commitment is total, kinatibukan, voluntary, meaning dili ka pinugos, dili compulsory. Total and voluntary giving up. Giving up gali, kanang isurrender ka, gihatag nimo of oneself to be subject to one another. So, ni-surrender ang imong kaugalingon aron magpailalom sa usa. Kinsa atong pailaluman si Yeshua. Mao bitaw nang si Yeshua dili lang atong savior according sa Romans 10:9. Isugid nato nga siya Lord. Lord gali agalon master. Tanto pa diha ta mo pailalom. Para sa bitaw anang uban di ba, for example kabantay man ko anang oath taking. Di ba kanang human bitaw ka graduate ka college or naay mga kurso no nga pag human nila og graduate mag oath taking sila. Pasabot kanang naa sila'y paghatag silang kaugalingon nga i-perform nila unsa ilahang gihuman. So sa tuwa pod ingani po ni since nga nahuman naman ka disciple ni Rabuni Yeshua, na po siya gipangita sa imo, di ba? O sa diha nga 70 weeks niya nga amuma ang iyahang mga tinun-an. Sa dihang namatay siya ug nabanhaw siya, naa siya gipangutana kang Pedro. Di ba si Pedro tinun-an na? O si Kepa tinun-an na siya. Pero naa pa puntos nga nilimod siya. Di ba? Gilimod niya si Rabuni Yeshua. So mao to nga pag kabanhaw ni Rabuni Yeshua, ihag yung gisiguro si Pedro. Ihag yung gipangutana, Pedro, do you love me? Pedro, nahigugma ba ka nako more than this? Gihugma ba ko nimo sobra pa niining isda? Manabi ta ti kanta. No, naikanta na nga, do naman ako hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Di ba? O ban pa man, naapatay disciple tuod ka pero naa kay higugma nga dili labaw si Rabuni Yeshua. So gusto ni Rabuni Yeshua nga ingon nga disciple ta niya, naagyog kay commitment. So other words sa commitment no nanay kana total and voluntary. Or ang synonyms or synonymous meaning kaparehas niya na ay allegiance. Pero bitaw nang sa elementary pa mo sa galing nang inyong magbayang magilaw, panatang makabayan, meaning naa kay allegiance, naa kay pagpanumpa sa imuhang nasod. So, same ra pud naa kay pagpanumpa kang Rabuni Yeshua nga. Rabuni Yeshua, o mga lagad ko nimo, ikaw akong agalon, mga lagad ko nimo sa tibuok na kong kinabuhi. So, mo nay commitment or allegiance. In other words, is attachment. Diha nagyud ko nimo Rabuni Yeshua, no matter what, magpabiling gyud ko nimo. That is attachment, no? Or dedication. Rabuni Yeshua, natawo ko nining kalibutan na. Para gyud ko nimo, dili ko para sa kalibutan. Para gyud ko nimo, para gyud ko sa pagpangalagad diha nimo. That is dedication. Didedicate na nimo imong kaugalingon, no? Moing galit tag-dedicate, consecrated. Dili na ka pwedeng gamiton pa sa lain nga gamit para ra gyud ka kang Rabuni Yeshua o sa buluhaton ni Rabuni Yeshua. That is dedication. Okay, in other words is devotion. Devoted gyud ko para na gyud ko nimo. Deboto na gyud ko nimo Rabuni Yeshua. No matter what, nahaag gyud ko nimo. Or loyalty, loyal gyud ko nimo Rabuni Yeshua. Bahala ang akong pagkaloyal nimo dili na kay hangtod ni kamatayon. So munay gitawag nato messianic, no? At tungo na ang term ng gigamit ani is Christian commitment kay from the word Christ. Christ means Messiah. So since nga nag-Hebrew naman ta karon sa ubang terms, so wala na tagagamit og Christ means Messiah na. Kung follower ta niya is messianic commitment. So ang atong pagdidikar sa atong kagalingon naa na gyud kang Yeshua. So muna no. So note for us messianics, total and voluntary dedication of ourselves to the Messiah, Yeshua and his work. So muna itong ipanumpaan ha. Mga bitaw nang si Rabuni Yeshua nanumpatan niya, naghatag sing kaugalingon niya, imuhang gibawi. Naa siya kasubo. Gani wa siya kalipay ni atong nakigsaad niya nga wala motuman sa iyahang saad. Okay. So sa along sa atong commitments, naay tulo nga atong istoryahan. Nga unsay atong ikumitar, unsay atong i-dedicate. So mo ning 3 elements of commitment. So unang-una, kinahanglan ang atong intellect committed sa iyaha. So mingit ang intellect, mind or thought, no? Atong intellect, atong kahibalo or atong panghuna-una. Or ang atong
In other words, sa thought, nauna, no? Oh. Intellect, mind, or thought. So, muna siya, sa ulo na siya. Then, ang ikaduha is emotion. Emotion gali means feelings. Sa emotion, naa diha imong pagbati. Naa imong feeling. No? Oh, kanang emotion, kanang feeling, or kaning intellect, ang iyahang, iyang kahaani mo na imong mind. Ang sudlanan pa ning emotion mo na imong heart. Oh, mo nang, wala gali kay pagbati, wala kay heart. Oh, mo nang mga hardened heart. Oh. Emotion, heart na siya. So, naa diha ang feelings, hindi mo ang pagbati. Then, ang third is ang will. Will gali is volition, no? Ato man gitagaan, ang volition is state of choice or decision. Meaning, naa diha ang pagpili o naa po diha ang pag-decide. So, mo na ang volition. So, these three is the real man. Kalag. O, mo ni ang tinuod nga tao. Actually, kining atong physical, kahara ni siya, sakuban ra ni siya. Sulod sa atong body, naa diha ang soul, naa diha ang kalag. Mo na ikaw, the real you. O, mo na yung no? These three is the real man, soul. So, mo mitaning ang tao, sa dihang mamatay na siya, so, gikan sa iyang body, mugawas ang kalag. Since nga ang body, wala na kalag, bisan tagod-tagoron pa nimo ng body, dili na siya ka-feel o pain. No? Dili na siya masakitan. It means like, ay kay patay naman. Nganong namatay? Kay nibiya na ang iyahang kalag sa body. Okay, so muna gitawag og physical death. O katong gingon pod nga kanang buhi ka apan patay, ang imuhang soul, imbis unta kanay spirit, namatay ang spirit. Namoy na yung question nila, mamatay ba pud ang spirit? Mamatay. Yung pud ra bunisyo, the day you eat of it, you shall surely die. Okay, so muna no. Oh, so kinahanglan kaning tulo ka elements or elemento, no, or kaning kabahin. Kinahanglan mo madidikit ni nga to kang rabunia siya. Kinahanglan ang intellect nimo committed niya, ang imong emotion committed sa iya ha, ang imong will committed sa iya. Kinahanglan dili na magbulag. Ha? Mo na gitawag og total. Total means kinatibuk-an nga pagkatao nimo. So ang kinatibuk-an nga pagkatao nato mo ning natay intellect, natay emotion, natay will. Wala pa mo ma-amaze ani unsa ka wonderful si Rabon Yeshua ang naghimo nato. Nga gitagaan ta niya gisaktong panghuna-huna, gitagaan ta niya gisaktong feelings, gitagaan ta niya gisaktong pagbulutan. No? So munang kanang ingon sa Tehillim 139, for I am fearfully and wonderfully made. So pagkanindot gid ay nato nga pagkaginuhat. Kay nga naman, wala tagi control. Wala tagi ingon nga kanang kinahanglan kay ako naghimo nimo, musunod gyud kanako. No. Gitagaan tag freedom. Gitagaan tag liberty, kagawasan. So, ni no? Okay, since nga mo ni ang tulo ka elements nga angay natong i-commit kang Rabon Yeshua or the three, the real man. So atong estudyuhan ang una. Okay. Unsaon nato nga kining atong intellect, no? O kung wa mo kasabot intellect, mind or thought. Okay, according pa sa 2 Corinthians 10 verse 5. Okay, basa. Nga nagalumpag sa mga pangunahuna ug matag hataas nga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa kahibalo sa ilhin ug nagadala ngadto sa pagkadinihag sa matag hunahuna ngadto sa pagkamasinugtanon sa Bisaya. Okay, so naklaro nato no unsaon day nga kining atong hunahuna, no, casting down arguments. Meaning kanang mga argumento o mga kanang hatag-as kay atong panghuna-una na ana sulod diri nimo sa imong hunahuna. No, naana sa imong mind, naana sa imong thought kanang mga plano nato, kanang mga imagination nato, naana tanan sa imong utok. Oh. Kanang bitang before ka mutikang, kanang imong sa kalibutan nga before nimo isulti kinahanglan maghuna-una sa ka. Before nimo himon kinahanglan maghuna-una sa ka. So, wala ba na ninyo ma-appreciate nga salamat abilihim no nga gitagaan ko nimong hunahuna ba nga kanang maka-decide ko ba nga imbis na takay mo diretso ko, no, nakauna-una man ko nga nakapamalandong man ko, di tumayo. Oh, so kana nga intellect or kana nga mind mo unay gusto ni Rabon Yeshua nga makumit na ni mo ngadto niya. In what way? Ingon diha casting down arguments, meaning sa man casting down, ipaubos ang tanang mga paglantugi di sa muna huna. Oh, o kanang matag hatag-as nga mga opinion ba or huna-huna ba nimo, kinahanglan imuha nang birahon, no? Bringing every thought into captivity. Sabot ba nga ang tanan imong gihuna imuhang kanang sa tawag ani captivity, imuha ba siyang dakpon, imuha ba siyang prisuhon nga kini nga huna-huna kinala mo obey ra gyud kang Yeshua. O mo na ingon diri nga bringing every thought into the obedience of Yeshua. So sa ato pali ay ang atong panghuna-huna, ang atong intellect kinahanglan subject na siya nga mo obey gyud kang Yeshua. In other words, og maglisod mo og sabutan
Okay, abot tayo chok. Wala may chok. Oh, okay. So sa to ba ang kini mong intellect aron makakumit na kinahanglan mo obey gyud na siya. So ang lihabi gyud aning tanan is obedience. Diba? Ingon diri, every thought should be held captive. Held captive means di mong give. Usa ka imong gihigtan, imong gikandinahan, imuhang gipreso. Nga mo obey kang Yeshua. Dili mo obey sa imong kaugaling una-una. Kung mitotong ingon ang pulong, my thoughts are not your thoughts. So, since nga ang tao nahaagi siya iyang kaugalingong pong panghuna-una, ang Elohim pag naghimo nato nahaako jay huna-huna. Oh. So unsaon man nato nga ang huna-huna sa Elohim atong makabot. So mo lagi na. Dili nato na makabot yang huna-huna ug wala gyud kay obedience. Mumita nang uban kita nimo no, minamang gyud sa social media mahitog ni mga lantugi-lantugi. Pagkaingon ko pagkabugo gid ning mga faith defender. Wa gyud kasabot sa pulong. Wa gyud makasabot unsay but pasabot ana. Ha? So daghang kay kun doon ilang commission. O pagkadaghang pagkabugo gid ani. Di gyud kabalo unsay pasit sa pulong. So mo nang nakaingon diri si Pablo nga oy Timothy, bihaig yun ng mga binuang o binuro nga mga lantugi. Ha? Kaya nga wala na kakabot sa kanang huna-huna sa Elohim. Wala na makaigo sa kabubuton sa Elohim. Wala na makaigo sa iyahang kahibalo. Diba? Mabita yung diri si Pablo kang Timothy nga, di ba, anak si kang Timothy. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Avoid foolish and ignorant disputes. Kanang tao nga kusugin makiglantugi, ignorante na. Kanang tao nga kusugin maglantugi or kanang magdebate, ingon dire, buang-buang na o ignorante, wala gyud katugkad unsay buot pasabutan ng pulunga. So mo bitang kita kay nasayod man ta, mo ni tambag ni Pablo dire, a servant of Elohim must not quarrel, but be gentle to all, able to teach patience. So mo nang mga lantugi-lantugi gali, adi na ko mapila na kay nganwan. Di ginakasabot sa insaktong kahibalo sa pulong. Kaya insaktong kahibalo sa pulong, no? Kinahanglan mutubo gyud ka spiritually. Nya kasagaran ra magyud nga sumakiglantugi, katong patay ilang espiritu. Diba? Naabot na tao nga espiritu pero kay baby pa man, ang pagsabot niya sa pulong, nagdako gyapon ang iyahang tawhanon nga pang huna-huna. Dili sa panghuna-huna diya sa espirituhanon. Inyo ha unya nang ma-encounter sa diyang mag-evangelize namo. Okay. So, mo ni siya ha, every thought should be held captive to the obedience of Yeshua. Then, ikaduha is mind control. Kaning mind control bitaw nato, opo mo kabantay nga, nag-teach ko karon yung huna, gadagan na dito, gadagan ikaw na huna. I-control mo. Ba? Sometimes, mo na himuon sa demonyo. Kasulod ba siya sa huna-huna? Kasulod mag siya sa heart? Tinod. Di ba si Satan ni isulod sa kasing-kasing ni Judas? So, nakasulod naman gali siya sa ikaduhang purtahan, na sayo na niya sundan ng unang purtahan, o sa may unang purtahan, ang imong una-una. Nga nung nakasulod man si Judas. Kaya unang-una, ang mind ni, nga nakasulod si Satanas kang Judas, kaya yung unang-una, ihang pangwartahan si Yeshua. Unsaon niya pagpangwarta, kinahanglan ihang ibaligya ngadto sa parit. Sa mga parises. So, nisulod ang demonyo sa una-una, pagkuman nisulod siya sa heart. So, kinsa na may nag-control kang Judas? Satanas na. Sadyang nakahimo na siya sa akto, maro ko ng demonyo, nigawas kong demonyo, nagmahay na din siya, anong di baligyan ako, ang inosente nga tao. Pero wala na, nasudla na siya. So muna kuyaw. Pag masudla na mo ni Satanas, kuyaw na siya, kaya pag mugawa siya, magmahay na din ka, anong napatay man to na akong tawhana? Ano ba ng road rage, di ba? Kanang driving. Kanang na bikil-bikil sa karsada. Kasagaran, sadyang nahumanag, himo ang akto, sadyang nahuwas-huwasan na nakingandig, nagsisipo ako sa ginawa ko kasi mo na kanang wala na ako kapugong sa kong kagaling. Nga naman, unda akto nga naglalis ka unta og kanang mahinahon lang ka ba kanang temperate ka, self control ka. Bisan pa og giyaw-yawan na kadiyag init, ni maintain gyapon kasi imong peace, di ka masudlan. For example, kanang intention sa about sa pangibog, inumdum gyud ka ng advertisement nga iko magimutan na about sa Mountain Dew ba to o orange ba to? Royal Orange nga, naay batan ang babaeng dalaga. Naglingkod sila dito, hapang ko. Nya, diri sa pikas, naguhung na dahil itong demonyo nga. Hikapa na. Si pikas po niyo, ayaw. So, init na kayo itong demonyo nga nagwan. Naghungong sa lalaki nga, hikapa na. Ingat po itong angel nga, ayaw. So, sa gihimo, pag ibubuan o royal ang katong demonyo. So, mo ba ito? Ibubuan o ipainom. Wala na siya matintag. Actually, advertisement lang to So inana ba nga sometimes ang tentasyon kanang masudlan ka.
So actually, by nature, naamang gyud tay gitawag nato og mga curse of sin. Pero kanang mga sala sa kinasuluran nato, og dili na siya mapauyunan ba? No? Kanang siyempre, since bisag naa ka na nga kanang state, naa ka na nga sitwasyon. Gadula ba ni mo una sa man ni ako ba ni siyang patulan or dili? Ako pa ni himuon or dili, di ba? Oh. Pero ayha na gyud na siya mo samot sa dihang kanang madala na ka ba? Plus nangayo ko kagtabang sa away. Oh, nangayo kagtabang niya. So natural, ang flesh ug ang sin or ang flesh ug si Satan, umaura gud na sila. So, muna, ang tao matintal sa diyang maganoy siya sa iyahang kaugalingong tinguha. Pero actually, ang nagtukmod adto kay nang-invite ka og power nga gikan sa dark side. Imuhang gipasagod sa imong kaugalingon, so mo nang natintal ka. Napatay nimo, nasumbagan nimo, or na-disgrasya nimo, na-rape nimo. So mo man kuna. Nganong napatay man ni Cain si Abel? Ha? Tungod sa hatred. Tungod naman tay hatred. Napag naka-hatred og dili ka mang-invite og laing force. Minten nga naa na diha. Pero once nga naa na kay action nga imo daghan himo akto, ay gi-invite nimo ang power sa darkness. So unang be careful mo, di ba? Si Satan is like a roaring lion. Seeking whom he may devour. So kanang nangita siya kinsa ing tukbunon, kanang imo na siyang gi-invite ba nga matukob na kaniya, makontrol kaniya. Umunibot pasabot. Okay. So muning mind control is the strongest opposition. Meaning pinakalig-on ni siya nga mo oppose, mo batok ba sa imuhang pagkakabig, sa imuhang pagtubo o sa imuhang pagkamatinudan. Mo nay greatest opposition. Pre ato mga anak, pukaw ni mo sayo, pukaw na kay magpreta ay lahi pagkaista na ito log. Diba? Kinsa may nagkontrol adto? Una imong mind naging ayaw sa mata kay lami pa kay tulog, lami pa kay ang feeling, napakagidamgo. Akong anak nga gi-alarm niya ang alas 5 siya ga-alarm sa cellphone tungod sa kalami sa iyang huna-huna sa iya naganoy siya. Gikapoy na lang tawo ng cellphone og alarm. Wa gid tawo siya mata. Sometimes inanak, naku inani, aambot lang ugon sa inyong feelings. Ako, bisag tulog ko, pero pag pukaw na gali ko, physically, dili ko mata. Pero sa akong huna-huna, wala na. Ga-prayer na ko, kuan ako, spiritual activity na ko. Na ko spiritual exercise. So, mo na ginapirmi, sa ila 2 o'clock. Tulog imong body. Pero mata imong sulod. Kana bitang ingon sila, sa kung saon ako tulog, di man gyud ko katulog, insomnia man eh. Mo insomnia? Insomnia na no, kanang di katulog. Actually, kana pa ko insomnia, di mo ko mutuog. Sakit ng insomnia. Once nga dili kay ka patulogon, pasabot na ay call sa spirit. Na ay gustong ipahimo ang ilhim sa imuha. Ang uban para makatulog, mo inom og sleeping pills, di ba? Para makatulog. Pero napoy ni uban na 20 na kuno kay sleeping pills ilang na inom, wa pa gid sila katulog. Ano man naa siya pakigistorya ang Elohim. Kung nakasabot lang ka nga nganong dili ko patulogon, ang yung na ingon din mo ay basig ipaampo kuno, magampo na lang ko, magampo ko. Lami gyud kayo og naa kay magtatabang sa pagampo, labi na gid ang balang espiritu. Magsige na lang kag thanks na imuha una na nay bulihok kay pray na ko muni muna. Sa diha nga magka-pray na ka, butan nimo 2-3 ka oras. Makatulog na ka. Ngano man, na-fulfill naman nimo unsay gustong ipahimo sa Elohim sa imong sa imong una. Or in other words, inani po, di ka katulog, no? Gipukaw ka di ka katulog sa yung pugos og tulog. Pero sa dihang mubasa ka pulong, katulog na din ka. Ngano man, ang demonyo magdali-dali na. Ito, spirit of sleepiness, larga, bumbahin ang mata og kaning kuan, parapiyong. Awa pa, 5 minutes pa ka, tulog na. Pero unta, kaya hindi ka makatulog, labi nagmakagadion, di mo makatulog na yung mga babae at lalaki nato. Kita mismo, o di na makatulog, doon yung himuna na, mamalandong mo sa pulong. Sa diha na nga, di pag yung kakatulog, lami na din ka na imuhang dagan si imuhang huna, no? So, dako kayo siya katabang sa imuhang conversion. Dako kayo siya katabang sa imong growth o sa imong faithfulness. Sa diha nga, kana nga mind, no? Kanang ma-subject ba? Kanang gingon din, makaubi bitaw sa obedience kang Yeshua. For example, pabasahon kag pulong, papamalandungon kag pulong, pahimuon kang mainampuon. Kung nakaubi na siya, ay pagkanindot og resulta. Bisan pagali og wala kay tulog na gabi una, no? Ang imuhang gihimo, ang imuhang na aras sa spiritual activities. Prayer sa pagpamalandong, anang tibok adlaw, energize ka, di kaluya, baskog ka. Nasulayan ba na ninyo? Anong si Raboniesyo malagi? Tibok gabi siya nagkampo. Pagpamuhat niya anang adlaw, di ba? Grabe bilang lakaw. Manuwa man siya maluya, manuwa man siya magduka. Naapod sa tuwa dire, sayo kay natulog, o lagi ka pamalandong, wala ka pre pagkaugma, gido ka lang gyapon. Yan sa man dire be. So inana na siya.
Okay, so mo niya, mind control is the strongest opposition. For example, kanang na kay nadunggan, hindi ka ako magitigi chismis ba? Ako magitigi marites. Bisa dili ba ikaw? Nya gisulong din ka. Unsa may istorya niya? Ako na puno. Matingala ko, kuya utong tawhan ibig di man siya mong gisgutan niya. Ug golo siya una eh. Actually gi-control ka sa imong mind. Kinahanglan subject ginatanan. Okay, mo ningon diri, how not to be controlled by our mind. Okay. Unsaon man nga dili ta makontrolar sa atong una-una. Okay. Unang-una, have the knowledge of Elohim. Sa nang have the knowledge? Kay kani man gud atong una-una, unsa may budon tong pasabot ani una-una, how not to be controlled by our mind. Kani nga mind kanang worldly mind ba, no? Worldly mind. So natural, ang worldly mind, ang una-una ana pura to worldly. Ba? Na since kay ang atong gisgutan diri commitment man, gusto niyang i-divert ang imong commitment nga dili na maadto kang Rabo ni Yeshua dito na padulong sa kalibutan. Example lang, di lang ko mo-mention. Example lang. Naay tinawag sa Elohim. Magpaalagaron siya. Okay. Since nagapaabot siya sa iyahang trabaho, pero pag siya trabaho. Since nagapaabot siya, so ang hitabo, nalingaw siya sa pagpaminaw sa pagtulunan sa Elohim. No nya, nagkadugay nga naminaw siya, kanang attentive na gid siya. Para sa inyo nga study na gid na ana. And here comes karon niabot na din ang level nga papaalagaro na siya. So sa diha na nga niabot na to nga level. So syempre, niya una-una mga lagad ka ko ani or mosunod bagid ka niya akong nakatunan nga patulunan. Here comes pud karon niabot na ang opening sa trabaho. So nagduha-duha na siya. Namayin ko sa gid no, diri baka. Na sa iyang pagpamalandong napili yun niya itong trabaho. So, muna gitawag no nga, imbis unta kay musurrender na ka, since nga naamay nag-control ni mo nga worldly mind. Kanya, siyempre, mulantaw po ka, muna itong istadihan dito ay fear of consequence na dayon ba? Kanang mga barriers dito to commitment. Fear of consequence. Sa dihang, imbis unta kay mga lagad na ka, naakay gibating kahadlok, kung sa nga kahadlok, kawalat on. Hala, mga lagad to sa Elohim, wala ba ko'y pangitaan aning kwarta? Uy, unsa mo ako ikagasto, unsa ako ikagasto sa akong pamilya, unsa o. Nanadayo yung poverty. Dahil pag mga lagad, magiging ko yung rejection ani, nalagay mo, mag-ABI sa kuha, nga inunday ko nga, pagkasayang mo, graduate ka sa college, maaygo ako kay mong, di ko nga kurso, unya, di ka mangitag trabaho. So, na kay mga rejection, na kay persecution, so mo na siya, resulta. So mo ningon diri, kinahanglan jud nga, kung di ka makontrol sa imong mind, have the knowledge of Elohim. Sa may kabalo sa ilim, kibasa daw ko, Philippians 3 verse 10. Aron ako makaila kaniya, ug sa gahom sa iyang pagkatanhaw, ug sa pagkikambit sa iyang mga pagkantos, ingon nga gipahisama ngadto sa iyang kamatayon. Okay. Mo ni isa ka kinabuhi sa usa ka ni Pablo, no? Aron nga continuous gid ang iyang commitment, siya that I may know him and the power of his resurrection. May know him. Sa man ang know. Di ba naa sa imong mind? Kanang know. Mamitang daw know, yeah? No. O di ba ang knowledge? No. Knowledge. So meaning nila makahibalo yung ko niya. Sa to pa usana no nga di ka makontrol sa imong mind. Have the knowledge of Elohim. Kanang Elohim lagi pinong pamalandungan nimo pulong, pamalandungan nimo siya. Gani ingon pa sa 2 Peter 3:18, ingon dito, grow in the grace and knowledge of Elohim o Yeshua. So once nga magtubo na day ka na actually mag-igsuon, bisag niagi na taog discipleship, sa daghan na kay nagyan nga pagtulunan. Kung makuna pa kay nabilin nga worldly mind, no? Kanang napay mga may hunahuna nimo ba sa kalibutan. Pwede na nga makabira nimo. Nga dili ka mo commit o dili ka matinud-anon diha kang Rabo ni Yeshua. Pwede nang makapaatras nimo. Mo na danger diha. So kinahanglan naagi kay magpatubo gyud kag kahibalo. Wa ba na ninyo manotice nga diri sa toa naay mga sitwasyon no itugot sa Elohim. Para di ta masilo, makapasarta sa kasilo, di ba na yung mga pagtulunan? Sa mga diskurahe, na yung mga pagtulunan. Kaya po karon, ay mga panghitabo karon sa tuwa nga nag-teaching ta about breaking, no? Pagbuak sa huna-huna, pagbuak sa pagbati, ato ana nakadungog nakaog sakit kayo, wala na mo naka-discourage nimo. So actually ang mga pagtulunan ning igsoon, sa diyang mo abot ang adverse nga situation, kapyot ka dito. Kapyot mo ni mga pagtulon anak kay mo umang gyud to no. For example, loya na ka kay mo ni dugay kay imong heart desire o daghan na ka kapoy na kisbon. Gituluan na gali ka dito kun sa mga causes sa discouragement. Sometimes ang uban sa to carried away by emotions.
Makirit away sa kasilo, sa kahiubos, dayon, pauyon na din silang kasilo, pauyon na ilang kaubos, di na din sila gusto maminaw sa pulong, parang pulong, walay gamit para nila. Mali ka. Ang pulong makaayos sa kasilo. Ang pulong makaayos sa kahiubos. Ang pulong makaayos sa mga discouragement. Mo na isipyat. Tamo bitaw nang di man kita ingon nga di kita mo agyan ha. Kay unsaon nimo pag kinabuhi ang pulong kung walay sitwasyon itubos ang Elohim nga makakinabuhi na nimo. So naagyo siya i-create nga sitwasyon. Sometimes mo lagi na, no? Sayo mo kayo pagkasayang sa mga pulong no niya, wag gyapon. Wag gyapon, nasilog gyapon, carried away by her emotions, carried away sa iyang kasilo, kay upos tanan. So, sayang ba? I hope nga kamo di pun mo kabaton anang kasayang. Okay. So mo ning diri, kung di ka makontrol sa imong mind, have the knowledge of Elohim. Then ikaduha is count everything as rubbish. Unsa may rubbish? Imong ipon nga basura ang katong mga worldly or religious mind nimo. Itong mga worldly mind nimo sa pagpauswag, pagpadato tanan para di ka makontrol, para si Pablo ba, iyahang gi-count as rubbish. Kanang magpabag-og yun ka, actually, may sila, sabi na brainwashing na. Brainwashing yun ito for eternal life. Gi-brainwash yun mo from worldly to heavenly. Kung ni ato din ito nang, sige, brainwash. Saan nang brainwash? Hugas sa huna-huna, hugas sa utok, wash. Saan may mo hugas? Ang pulong. Ito na, si grandma, willo na dito sa IIT nga, kusog ka na, mga trani, kusog kayo na mag-brainwash sa mga estudyante. Naban baya na dito, atong una, nabaya kita campus evangelism. Dito man na mag-evangelize si grandma sa sulod sa IIT. So, daghang kayo mga estudyante na nakakabig dito, usan na si Mrs. Pero asad ka Mrs, daghang pa na nakakabig, halos nagali, mangundang na. So, na-issue na dito, munang sa sunod nga ato ni grandma ito, wala siya pasudla. Okay, gani, bawal lang mga sa IIT ka na magtapok-tapok. Bawal lang dito. Unang tanaw lang po doon sa mga stronghold. Ito nang kanang eskwelahan, well no na sa daghang suicidal. Naay estudyante na may overpass na, di ba? Niambak, gikan sa overpass, niambak ito ubos. Ligsan sa dakong truck, patay. Sa hinungdan, uyab. Akong pag-umangkon, nag-suicide sa hinungdan, uyab. Asang eskwelahan? 80. Usay stronghold at suicidal. Nga naman, giwala na nila tong mga Bible study, wala na tanan. Actually, ako mga tanang igsuon, graduate ba ko nag-80? Kung atong tinumugaan, dili itong tinumugaan, ikaduha, ikatulo. Then akong mga manghod, graduate ba ko mga 80? Ako rin, graduate ko 80. Pero, ako nakita ba muna ang ilahang stronghold din, ha? Amot lang karon, wala mo ko nadunggan. So siguro, basig ibalik na nila itong ilahang, pwede na mag-Bible study, pwede na mag-kuan. Kaya, gani dito sa Emission Marawi, nga nung halos-halos ito sa Marawi mga 70 Adventist. Kaya, halos-halos mga kuan dito, nagpuyo mga Adventist, no? Mooy nag-evangelize anang eskwelahan nila. Dahil sa IT, kani adto during pas among time, abot magali ko adto kay moapil man ko ka ng Bible study. Kay naay mga maestro dito kay nang diluna nga sila mo nag-evangelize dito pagka human og kuan, human og kanang nay mga bakante sa klase, kami ako simpre si kayong eskwela. Sa iyo man kumuhuman, mingon dito ko magwa nga ran apil dito Bible study. Layo biya kay nang mayahay mo adto mi dito kuan, kanaway kay dito mag Bible study. Apil lang jud kay para lang jud kuha kay pulong. Pero kato sila mga IT professor to sila. Amo lagi. Murag dito sa tabog-tabog sa issue din tabog-tabog sila sa IT. So anyway mo na no. Count everything as rubbish. So dili basta naapagali kay nabilin nga kanang worldly mind kanang una-unang kalibutanon, isa na siya. Nga babag nga di ka makakommit sa mga una sa Elohim. Okay. Another word is do not be wise in your own opinion. Okay. Sa may pasabutan ni. Ibasa daw. Romans 12:16. Pagkatuon og nagsama nga una sa usa ngadto sa usa. Ayaw pag nauna og hatagas ng mga butang pag-ubos ngadto sa mga tawo maubos ang income. Ayaw pagkang gialamon diha sa inyong kaugalingong una. Okay. Unsay ibot pasabutan ning do not be wise in your own opinion. Diba? Unsay ingon diri? Be of the same mind toward one another. Okay, do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Saan mo ibot pasabot sa own opinion? Nabitong, ikaw ray, para nimo ka lang, insakto yung kaghuna-huna, di yung ka makikalaki, ay katong ilahan dito mao, ako yung insakto. Bright go ko. Nabitong nga mindset, kanang, di ba kasagaran nga mga self-righteous, actually, makahagbong mo nga self-righteous, kanang, tawa ni, sa term na to, ani. Pero actually, naamay daghang mga bright sa kalibutan nga, kanang bisan sa ilang kabay para hindi po sa pagpaubos. Mo associate sila sa mga mapainobsanon. So ang tendency din kanang wise ka in your own opinion
Kana bitang dili ka maminag panangbagon sa mga mapinugsanon, di ka maminag panangbagon sa mga elder, kanang maglain jud kag imuha ba. Say di na ka musimba kay para nimo daotan to sila, ikaw gi insakto. No. Ay may pugkag ay agi naman ko nga pagtulon. Ano man ako ana? Oh. Actually you're wise in your own opinion. O na kay mga plano. Oh, sakto gini ako, sakto gini ako, sakto gini ako. Na mo magin sa Elohim, o naatay mga panghuna manawag gyud ta, no? Labi nagdi ka sigurado nga wa gyud ka kadungog sa spirit. So actually mahitabo ra ni siya sa diha nga wala kay guidance sa spirit, pero naa kay guidance sa spirit. Di naman gud kinahanglan pa nga o mga ekson mo netong imo na din na. Once nga nakadungog ka ana sa Elohim, kabalo ka. Naamay mo yun, uwi mo yun, basta kay nituman ka mo prosper din na siya. Pero gani og nakay wala kay nadunggan na kay himuon, no? Bisan pag giunan ninyo ng tanan o wala ka kadungog og kaon silgikan sa Elohim, wala direction, dili po na siya mo prosper. Oh. So mo nang sa mga kabatan-unan, no? Or sa mga bright ra kay silang opinion, na mo na ba gini nagkikitabo karon. No, kanang bright kay kasi imong kaugalingong pagsabot. So, mali gid gyapon, no? So may nga ayaw pang gigialamon, do not be wise in your own opinion. Kaya akong nasabtan lang sa mga tawo nga dili na bitaw manggialamon silang kaugalingong hunahuna. Kanang maulaw na ka ba? Di ka gustong ipagawas ni i-share ni siya kay kabalo ka nga kaning imong hunahuna imong opinion. Wala man gud gyapon na siya abot. Kawang ra man gud gyapon na kay dili man na i-prosper sa Elohim. Oh, pero katong mga hunahuna sa mga pinulsanon, mo to iyang i-prosper. So, mo po na how not to be controlled. Okay, next is, have the mind of Yeshua. Sa may hunahuna ni Yeshua, Philippians 2:5-8. So, nagingon diha nga, bisan tuod og Elohim siya, nagpakatao siya, nisulob siya sa usa ka form sa tao. Kanya, kanang servant pag yun nga servant profile. So, umuunay gusto ni Rabbi Yeshua, have the mind of Yeshua. Unsa man ning mind ni Rabbi Yeshua? Humble and have the spirit of servanthood. So, mo pinagsanon, ang mga dili busing. Oh, sa mga panimalay na to, halos-halos ang mga busing mga anak. Ha? Ingnon sa papa at mama, panghugas o plato. Di yun, patiga yun. Ako'y busing diri. Ang nagsugo, antay manghugas. Oh, di ba? Oh, kinsa man diri sugoon yung panghugas ng plato ba? Panghugas na ba? Wala yun. Na? Oh, busing yun. Di yun masugo. Oh, sa dili na may ni Yeshua. Oh, gani, sa panimalay lang, para sa kuha, pag kanindot aning sige tago tayo ni manang iba ganang manang ganahan kita mang laba. Tawagon na gunang ni Sirina kay di ni magsilbi nga di gyud siya makagunit og tubig kada adlaw. Pag laba gid siya kay pleasure niya mang laba. Sa ko ako pleasure kung nato mahugas sa plato. Gabundog lang gahapon abot ni pagkadaghan ng hugason wa gid mahugas ako mana gabi pagkabuntag sa ita mata kay magandam ay ito ay pila gapandal nga mahugason. Paso mga plato pikas bago na ka lababo na mo puno tanan. Kung mga anak ko pag ni spirit of servanthood wa pag ni una sa pagkaulipon na kay pleasure man ako ay dili kay hugas na ako gini akong pleasure na naman sige hugas sa plato kasi di na ako ni elaborate man pa man magsalim nila ako mga anak bitaw si papa paborito niya mahugas sa plato di na po sila mahugas dili na mo ako mindset ako ba nga ako ganahan na kay ko manghugas na for a pattern tugdaw ko na po ninyong papa kay yung papa sige hugas sa plato di na lang po manghugas na na kung ikaw karon di ka mahugas plato, pag panganak mo niya, na kay mga anak, imong mga anak, wa gyud mahugas plato. So unsa ning himuon? Kaning mga di mahugas og plato, para nako akong opinion, pagputol mo saging bani. Kada kaon ibutang diha kay pag humag kaon ilawis bintana. Tapos. Diba? Pag human mag-inom og tubig, walay baso, dito ra tungab atong gripo. Walay kutsarahay, dito kinamot. No problem. Di man na mo atong kinayahan, di man ta barbaric. Royal man ta. Do you think dito sa langit way plato? Anak, di lang tamo isgot na abot sa langit kay taas na nang istoryahon. Wala na, have the mind of Yeshua, servanthood. Okay, let all that you do be for Elohim's glory. Bisag sa imong hunahunahon, makaingon day kag Elohim kinya akong gihuna-una ba? Mahimaya ka ni, nya karon kay naghuna-una kag di mao. Ni dagan ni mo una ba nga say di ba na maghuna-una ring magkatawa. Dahil ko maghuna-una nga gikik lang kalit. Sino gihuna diha? I-check ko no be. Kani bang imong hinahuna nahimaya ba si Elohim? So mo na pagpatay sa gana sa imong hunahuna. So mo ni kung saan nga di mo makontrol sa inyong mind, kinahanglan naagid mo isaktong kay balo sa Elohim. Basa mo pirmi ang pulong. Kanang gingan Tehillim 1-3, mo na ninyong kinabuhion. Then ikaduha,
count everything as rubbish. Unsay mga worldly or mga hunahuna nga musulod ninyo, ayaw niyo entertain. Lahi biya ka to. Ako, ngayon ako mga anak, ngalan malagi ka pa, sige na ikatanaw mga Facebook ana. Tinuod mo tanaw ko ana, mo tanaw ko sa YouTube pero dili ko di ko magpatakod. Unsa akong gitan-aw diha, unsay mga works of darkness, unsay mga exposure. So pagkabastos sa wag kista na sa Facebook, wala ginay ka nang iba wala gisensor ba. Ya halos-halos ang gisgutan dito. Puro mga bastos, puro gyud mga laway ba. Sa naman tao ni uy. Ya, daghan kay mo likes. Tanan ako, uy, million pa gyud ni likes. Grabe. Ya, here comes karon nga naan tawo pulo nga nagkwanto, wala gyud taon. One lang ka buo kang ni-like. Duha lang ka buo. Pero katong mga hinanggaw, mga binuang binastos, ay million views. Natanawa lang kung sagid ang kalibutan. Kung kahugaw gilis kalibutan. Nagkaroon man, natakdan na ba nito mga sakop din. So, dili ta magpatakod nila. Kita mo'y magpatakod. Kay, bisan pag unsa kadaghan ang kahugawan sa kalibutan, di man naatay balaan o matarong nga Elohim. Bisan pag unsa nakahugaw, o nasugrahan na sa kahugaw, sunog ko na niya. Muna akong kuan nga, magtanaw magali kuan na para lang i-expose ang works of darkness nga dili gini angayan. Nakabalo naman tangang mga tao nga nadinhaan godly kaya na full of lust. No? Kasi mga di lang gyud nato i-mention kay law ay gid kayo isgutan. Okay, so mo ni no? Mo ni ang pag-control sa atong mind. Sa emotions pod, okay, kanang emotions kinahanglan mukumit po na sa Elohim kay ang emotions naa diha ang feelings. Feelings, dayan ang ugsakon pa ang balay aning feelings and emotion naa sulod sa imuhang heart. Ingon ra ba diri, the heart is the most deceitful above all things. Sometimes madeceive ta sa tong kasing-kasing, mabitaw ingon diri example Hava or Eve deceived by emotions. Giingnan siya sa bitin, wa baka kabalo nga sa diyang mukaon ka ani, mahimo kang manggialamon. Mahimo kang sama sa Elohim. Ug sa laptop mo tawo pa di ay, tinuod ka? May pong status, tinuod ka, ayo. Wala na. No? So, bantayan na ning heart. May daw nang nag-study kita og katong breaking sa heart. Unless nga atong heart, dili gid mabuak. No? Dali na gid siya madisip. Unsay tuyo sa broken heart? Para mo gawas tong mga hugaw, mo gawas tong mga nagpuyo nga demonyo sa heart. Kay once nga dili gali na nimo pahilabtan imong heart, pagkaluoy gid nimo. Mo ito ng a broken heart na contrite spirit, this Elohim will not despise. Kanira bang mga broken hearted, no? Mo gini halos-halos makalahutay. Pero kanang wala di gyud mapabuak silang kasing-kasing. Gamay ra kay istorya dayon kasilo, dayon kay ubos. Mga kasing-kasing na nga malimbungon. Gaprotektahan ninyo inyong heart nga magpabilin mo sa inyong daang kinaiyahan. Mo na dangerous diha, no? So kinahanglan ingon diri emotion needs the love of Elohim. So, siyempre, ubutan nimo mo ni imong heart, no? Actually, by nature ang tao nagit siya love. Pero yung love limited lang. Limit lang ba? Dili gyud ingon nga makahigog magyud ka hangtod-hangtod. So mo bitaw naay fruit of the Spirit. Okay. Ang Holy Spirit naa po siya iyahang love. Gusto niya nga kani nga love mo sulod sa imong heart karo kanay imong love iyahan ng punan. Gugma nga gikan niya. So kani nga heart no, iyahan ang sudlan kay aron nga ang mo dominate or magdumala sa imong kasing-kasing. Love na gyud nga gikan sa balaang espiritu. Dili na sa imo ha. Kay kining ato ang gugma sa lingkapaw ni. Dahil gihigugma ta kaday. Karon ra adlaw ugma di na. Mo na dahil gihigugma ta karong tuig gaday. Sunod tuig day di na kanako gihigugma. Sa lingkapaw. So, ang love gali, love endures forever, di ba? Ang love nga gikan sa Elohim endures forever. So, mo biday nang ingon tag Elohim is love. Love endures forever. Elohim endures forever. So, aron nga kanang atong love nga gamay kay tanan nga nastong heart, aron nga mo endure na magpatakod gyud ta og mga gikan sa balaang espiritu. So, may the emotion needs the love to Elohim or love of Elohim. Unless, diba? Nabi na pakibasa Romans 5:5 sa ingon diri. O ang paglaom dili magahimo og pagpakaulaw. Tungod kay ang ugma sa Elohim dibupo diha. Ug dibupo dinhi sa atong mga kasing-kasing nabi sa balaang espiritu nga gikahatag nga ni kanato. Okay. So ug ma-illustrate pa nako ni inani ni no.
Pwede na ako eraser naman itong eraser. Wala. Ano ba? O, pwede na ako eraser. Okay, ang illustration ani ba inani niyo? Okay. So, mao ni imong heart. Okay. Imong love, gamay ra gid kay imong love diri ra gid siya taman. No? Here comes karon mo ni ang love sa Ruach HaKodesh. So, bisan pag isulod ni imong heart diya kaya kayo. So, kaniyang heart according sa Romans 5:5, no? Ingon diri, because the love of Elohim has been poured out in our hearts. So, ang love, no? Elohim's love. Okay. Elohim's love. Okay. Iyahang gibubo diri nato, iyahang gibubo. Okay, gibubo diri nato. So muna ingon diri, has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given us. So gusto ni Abay Elohim nga kana nga heart aron dili na siya mahimong disciple, aron dili na siya mahimong salingkapaw, kinahanglan bubuan na siya og gugma nga gikan diri sa Ruach HaKodesh. Kani imong gamay nga gugma dinhi, mapuno na niya. No. So kung kani nga heart controlled by the love nga gikan sa Ruach HaKodesh, ay pagkanindot nga kasing-kasing. Mo na gitawag din dito nga love suffers long and is kind. No? Sa to pa ug mapuno na gining imong heart, makahigugma gyud kag bisag dili gyud mahigugma. To love the unlovable. Sa man akong asawa, ay lami gyud ay awayon ba? Pero tungod kay dako na may imong gugma, antuso na lang nimo at the same time kind gyapon kaniya. Mo na ito, love suffers long and is kind. Ito ba? Mo antos pero maayo kind. Kasi kind sa Bisaya? Maayo, good ba na? Sa another word sa kind. Kind gani ka ng, sa kind sa ko. Maunaw, sa Tagalog pa, maunawain, mabait. Sa pag yun. Lahi mo ng kindness, lahi po ng goodness. Sila diferensya, para ba nang itawag na to, humble. Kanang humble, og meek, maura na sila nga pamilya. Pero ang meek, mas labaw pag yun, kaysa humble. No? So, umikag, ang humble mo ni, no? Ang meek, ubos pag yun kaysa humble. Pero po na ba nga, ang kindness, di ba, kindness, o goodness, di ba sa taga, ang kindness sa tua, maayo. Kung ingin mo na English, that is goodness. Kind gali ka ng with emotion ba? Maayo ka nga with emotion nga, nag-uban ang imong emotion. So, kind ka niya. Dili lang ka kay, maayo ka niya, pero sa imong kaayo, naapagay pakapin. Kindness. Mo na yung pulong, what is desired of a man is kindness. Di ba ang tao, bisag unsa siya kadautan, pag mapakitaan nimo siya og maayo, di ba? Unsay mahitabo? Na ay reaction? Actually, ang ipangitagid sa tao is kindness. No? Ako sa akong kabahin, nga nung nagpadayon magigos pa pangalagad sa iyo, kaya nakita na ako ang kindness sa Elohim. Ang iyang pagkaayo, pagkabuutan, basta, no? Kindness galing, marag sagol na siya. Pamilya lagi akong siya sa goodness, pero mas labaw gid siya kaysa goodness. Sa ako lang ng pagsabuta, ambot lang sa inyo ha. So, mo na nino? So, kanang emotion nato, kinahanglan gid na siya og love nagikan sa Elohim. So, example lang. Mo ni diri no? Sa kang Pablo, imong siya false example of emotional commitment. So, kinahanglan kining atong emotion, surrender gyapon ni kang Rabon Yeshua. Example lang kang Pablo, taas-taas sa mga bersikulo. No, ang iyang emotional commitment is my deep concern for all churches. So bisan pa sa iyang pagpamuhat, ang iyahag yung kasing-kasing naagyo sa concern gyud kay sa mga kasimbahanan. So inana ang iyang commitment kay once ay nga ang imuhang kasing-kasing imuha na gyud nang nakomitar sa Elohim. So ang next na pud ana is katong mga nagipangluwas ni Rabon Yeshua nga makasimbahanan, naapo kay concern adto, naapo kay deep concern. Example lang, sa inyo ha karon. Bos, nabi ako na sa akong kabubuton nga di ta mo tudloan. Ano ba di ay kontento ra tag Shabbat. Pero para sa ko kanang unang-una manubag ko sa Elohim. Daghang kog nadunggan, nya manaway lang ko niya katong tawo katong igsuuna wala gyud kay balo, wala gyud mali gid siya. So upangutan po ko, ingnon po ko ni Mrs. nga, tudloi. So ang nahitabo karon inani, mo nang nisugal, dili nisugal no. Kanang ni-obey na lang gyud ko sa pagtudlo sa inyo kay nakita nako nga kulang pa gyud mo, no? Bisan pag magdugay mo diri sa Mahanaim o kulang mo foundation, one day ikalbong ra gyud gihapon mo. Mahagbong ra gyud gihapon mo kay ngano man. Igo man mo sa Hosea 6, Hosea 4:6.
My people perish because of lack of knowledge. Sa Tagalog pa na, ligtas ang may alam. Wa man kay alam, aw naanod ka, wa ka maluwas. So, muna akong concern na as na ako sa growth ministry. So, ang akong concern sa inyo, nga mo tubog yung unta mo. No? Ang moabot yun ta sa fruitfulness. Moabot yun ta sa maturity. Moabot yun ta sa full stature ni Rabon Yeshua. So, muna usa sa mga concern sa mga growth ministry. Si Pablo po, no? Tungod sa iyang, grabe na yung commitment sa Elohim, balos po niya, or ang manifestation po sa iyang nakungugma sa Elohim, ang iyang lalong kayo nga concern sa mga kasimbahanan. O, inana na siya. Mabito na ako, inanta mo, no, nga, kanang inyohang ipang walihan, hindi man mo paluwa na og tudlo. Aw, i-intrigar ninyo sa naay ministry sa pagtudlo, or inyo habang pirming padadaan sa atong mga patulon na. Kay, dili kinalalim ha, nagtuo mo ng inyo rahan ng gibautisman, wala ninyo gipaluap, manubag biya ginuana. Tulubagon gina ninyo. Lipay lang mo nga nakabig siya, pero ang pagpadayon. O dito makapadayon. So nalipay ta kay nasangyawan na bautismuhan, na karon wala man padayon. Tulubagon gina ninyo. Ha? Oh, ngunang ka nagdasig bitaw overzealous niya sa pagwali, sa pagsangyaw. Ha? Dili gali na imo ma-maintain o pabilin diha kang Rabon Yeshua, ikaw ginumber 1 pangitaan ni Rabon Yeshua. Nganong imo hatong gipasagdan? Daghan pa sa tuloy, kusog kayo magwali, magsangyaw ka lang. Ang pangutana karon, tama ra sa imong gisawalihan, dili na nimo paluapon. Para sa nang ipakataon nimo ng bata, pag human, gilabay rin mo sa basura, wa nimo kiatiman. Manupag ka na. So kung nakabig man to nimo, pangitahi paagi nga ma-reach out nimo to, mawalihan ba nimo, mashiran ba nimo bisag sa YouTube na lang, or ma-intrigar ba nimo og simbahan nga muamuma niya. O mo na inyohang bantayan. Ha? Eh, inyohang ginatulubagan na itilyo, manubag yun mo na one day. Daghang kayo mo gipangkabig din, nangawala, manubag yun mo na. Dili ni pagkundem sa inyo ha. Mo nang, og magwali manggalita, be sure yun nga naluwas, dahil napaluap, dahil yun naagi nag-amuma. Kaya si Grandma, sa iyang history, sa dahil nakabig siya dito sa, lahit man ang iyang pagkakabig, kaya niagi man siya og dramatic experience. Sa iyang dramatic experience, nabangga gitong iyang gisakyan nga, gidriban na Volkswagen na puti, no? Kay pag-abot niya sa traffic man to sa Amerika, pag-abot niya og kanang traffic light ba, imbis nga murag kanang siyempre di ba red man no, red tapos kining orange dayon green. Murag ang katong Mexican kanang turno na unta ni Grandma. Murag nag-orange na ba, so ready na siya. Nilabang pamanggit siya. So banggaan niya ang gisakyan ni Grandma. Bupok gyud ang iyang sakyanan dayon na kon pamanggali na nga dead in the spot. Patay na ito si Grandma. Mo to yang kuan. So ang gihimo, kita siya og atong pananawon, no? Kanang kamot ba. Wala man siya nga para nilang pool nga nakita gyud nila si Rabon Yeshua. So lahit pag kamot mo nakita niya. And mo to, murag unsay nakalimot na ko unsay farther pa tong akuan, basta kay nitabo. Kita siya og kamot then gipabalik niya hang soul sa iyang body. So mo na din to, no? Sa ding nakabig siya kanang naay ni amo magit sa iyang alagad sa Elohim. Na mo toy nagamuma sa iya kanang gabisitahan gyud siya sa iyang balay, dayon ubanon gyud siya sa simbahan ana. Lagi to, pila to ka murag sa masyurto ka tuig nga giamuma siya. Then pag-abot niya dinhi, gusto untay siya mo kuan sa mga kasimbahanan. Lahi mag-espiritu mga kasimbahanan di kay mga compromiser man, no? Kanang lahi og motibo ba dili gyud kanang manaygon pa ang mga simbahan diri, no? Kanang kinsa may mga simbahan ninyong pagka Christmas manaygon pod. Kay mao gyud ko ng pagkatao ni Jesus. Di man to gusto si Grandma na. Tumuto nga ang gihimo, palingkod yun siyang Rabon Yeshua. Pa-experience yun sama sa experience ni Pablo nga. Si Rabon Yeshua gid mismo nagtuto siya. So inana niyang experience. Pero anyway, nitubo siya. Wala siya pasagdi. So wala pa nag-amuman niya nga kalag, wala na punta ta karon diri. So inana ka importante. Ha? Whether inyo hamang parinte, kinsa man na inyo hang nakabig nga wala na ipaluap, nga kamoy gigamit nga nabautismuhan, ha? Tulubagon tinyo kinahanglan inyo hagitong pagtag paagi, inyo habang giampo nga mupadayon ng ilahang pagtubo. So dili na lalim ha. Kamo nga manay kadasig yun sa pagpangwali, wala problema nang magwali ta, wala problema na mag-evangelize ta. Pero ang paluap muna, ha? So mo ni, okay. Check for emotional commitment. Kung sa may pag-check nato kung tinuod na bagay ng atong pagbati
ni commit na gyud kang Rabon Yeshua. Okay. So ingon dira, check along Elohim's word. 2 Corinthians 13:5 mo ingon diha. Examine yourself whether you are in the faith. Prove yourselves. Di ba? So pasabot, naa kay checking. Oh, so ano mo pag-check? Are you in the faith? Tinuod ba gyud kang ga nas pagtuo? Nag-trust ba gyud ka sa Elohim? Kanang imong emotion naa ba gyud na? Nagtuo ba gyud na sa Elohim? Nagsalig ba gyud na sa Elohim? Di ba? Namatet pulong gingon dito. For we walk by faith, not by sight. Ang sight ug ang feelings mo nay kontra sa faith. So aron nga dili makontrahan ang imong feelings, kinahanglan mo uyon niya sa faith. Magsunod-sunod siya ba? Pasabot ba nga bisag naa tay emotion, pero imong emotion dili na emotion para sa imong kagalingon. Emotion na para kang Rabon Yeshua. For sana kanang for example, niabot man ginang mga kawaladon mga discouragement sa atong panimalay, labi na kawaladon. Unsa man ang imong pagbati? Unsa man imong pagdasig? Ningon ba ka sa imong asawa nga, ay sige lang, antuson lang nato ni atong pagantos kay sa dihang mupadayon ta ani naalagi gisaad ang ilihim sa tuwa. Inana bang imuhang pagdasig sa imong pamilya? O bang yung kag lisod naman ta dinhi no? Yung morbo mo tay paglaon diri, mangita ka taglain kay basig sayop gani atong sudlan. Ha? Kinsa inana pagbati? Kung yung tuo magkagiingon ni elder nga na prosperity anang 10 years after to nga kalisod-lisod na to magkay sudan. Misong atong sublay nga nagagamay magalit ni. Unsa may imuhang pagdasig sa imong pamilya? Pero kami mislahi mi, ha? Ay antuson lang ginato ni man kay kabalo bit sa pulong ha. Agi magitag kalisod mo, magitag humbling time. Mo paubos man gyud ta ni. Kay gisulayan ni abay himog asa gyud kuto ang atong kasing-kasing. Mo padayon bagyo tag bisag nakas kawaladon. Unsa man inyong encouragement sa inyong pamilya? Inana ba? O sa inyong mga anak? Ha? Mo naman si mga anak, mga anak, wa gitay paglaon nila pang-eskwela gyud kunto pangita ko daghang trabaho kay daghang mo kwarta mo support na dimo sa ministry. Ha? Nahagbong gyapon ka diri sa worldly mind. So, gisayangan nimo ang spiritual heritage sa imong mga sakop. I wonder why unsay nakaon niya atong maubang kaigsuonan nga gibahog ang ilang mga kanakan sa kalibutan. Anyway, sa kung kabahin, wala mong kumujudge ninyo. No? Kay kung paman, ipa-eskwela to sa kalibutan, kay pagkahuman, mamalik ra po diri, kay diri ra po ipapangalagaan, okay gyapon. Pero what if, o diverted? Prone ra ba gina sa diversion? Ha? Dangerous kayo. Una ako ang prayer sa Elohim. Elohim, unta makasabot ako mga anak nga, diri ra gyud kabalo ko, diri ra gyud ang prosperity, diri ra gyud sila nang may prosper, diri ra gyud mo sila uswagon, diri ra gyud sila. Abi tay mga anak sa tong kaigsunan dito nagipa-eskwela sa kalibutan, patagos kalibutan. Sa minetabo, agi gyapon gidukot malas. Ha? Unsa may yung encouragement? As a spiritual father, kay walog yung kaskabubuton sa Elohim, nganong ibaylo man nimo ang spiritual heritage sa imong mga anak ngadto sa kalibutan. Pagkaluoy nila unya, pag-abot dito sa langit, in taon pagka-pobre siyang gingharian. Nganong man, gipadato nimo sa kalibutan. Ako sometimes may mga sila lahi naman ni akong barugana. Ang musulti ra pud anak katara man kung wa kakabot sa akong naabtan nga pagsabot. Do you think kamo nga nakaabot sa akong pagsabot, do you think mo disagree mo nako? Dili, di ba? Agree gino permi. Ngano man, inline man pud ning akong gibarugan. Unsay nasulat sa pulong. Pero katong wala makasabot nako, amingon sila unsa nga si Randy nga iyang anak wala naman niya gipa-eskwela. Iyang anak naarda pinis bukid. Magbuot mo. Kung akong tumong para spiritual prosperity sa akong mga anak, kay giandaman akon sila para sa eternal life. Awan di niya mag-abot mi dito sa akong mga anak sa ginghari niya, perti nang datuan namo. Nya kamo, inyong mga anak tuod, dagko kay negosyo din sa kalibutan, pero abot dito sa langit waya mo. Nya to think ha, pila ra nakatuig atong nata sa kalibutan. Gamay ra kay tanan, anya ang eternal life pagka unlimited. Sumutoy akong gipangandaman. Ha? Wala na ako nila pangandami ning kalibutan na. Akong gipangandaman nila ay, siyempre mangandam putan nila para sila nya kaminyoon. Naon niya tay baka nga ihaw. Ha? Naon niya tay kandi nga itumba. Ayaw mo kamo mulitaw dalaga, ayaw mo binyog manok ra inyong handa. Ha? Nala na ikasal dire, baka itumba. Ha? Tuma, ami gikasal mi. Di ba si Sinti kay gikasal, baka no? Kinilo raman. Tug yung gitumba gyud. Na ikaw tatawag kaslon niya kadiritag na nagi baka. Ha? Ayun ang kundi plata ra man gitumba. Pobre na.
Ako, sige na ba kung pangandaman ni, pwede na ba kita magbuhi baka? No? Okay, magbuhi kita baka. Abi nimo ang atong preparation sa atong mana ko, una-una lang, as a father, una-una ang ako yung pagpangandam para silang spiritual richness. Kadato nila sa espirituhanon. Ikaduha, since father pamangko nila, physically, ay, nana na sa kung una-una, di pangandaman ko na nig mga yuta, mga pananom. Dayon, plano na nga, tukuran ko na silang mga balay. Ayahay. Ikan sa kamagwangan atos kinamanghuran. Tukuran na nagbalay, kaya kinsay mabalag maasawa, di na magproblema. Ngayon na, unsa man ni dir, nagminyo ta. Unsa man ni atong balay, mararaman ni dahon saging dingding. Gabalay-balay. Ulaw ya ka na. Muna ako, kayod yun na kayod. Especially, kung atong mga anak laki, kaya kining mga bay, igor, rami matapot. Kining mga anak natong bay, igor, rami matapot. Pero even then, bisang pagbabay na akong mga anak, ako kaya po yung andaman na. Andaman na tanan din ha. Karon, faith man ni akong ipundo. Wala pa na ako makita kung sa kadagang kwarta, pero pag naa kay pundo nga faith, baylo na nimo niya. Trust sa Elohim. Do you think ang Elohim? Pila ra ba Elohim? Muna ako karon, ang akong goal gyud nga 1 John 3:22 ko kanang giingon sa pulong nga whatever we ask we receive from him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. So moro gina, pirmi ko ga-check of nag-keep ako sa commandments, naghimo ba ko sa makapahimot niya. Bisan pag wala ko'y kwarta, wa ko yamo, sa diyang mga kong abaylohim, naay akong pangayoon nimo, untao, naay moabot nga provision para ani akong anak. O ka na lang daon, o tubagon ka sa Elohim. Tubag man gid siya. Wa nay problema. Na kung kitang tanan inanata. Na siyempre papa, na siyempre lisod puro mag-abot ning atong mga anak, kung taga-diri ra pod ay mag-istoryahay kini mga papa, pre, unsa may atong gihanda ni pre? Ako pre nagampo ko, ikaw pre, unsa may giampo? Katong kung pare, mingon pod nga mo po niyang pag-abot ito bag ay ting gagaya. Diba? So inana na siya. So are you in the faith? Nag-trust ba ka sa Elohim? Dayon, are you preaching the true gospel? Unsa may timailhan sa true preacher? Be. Kamu be. Ang tinuod nga nag-preach sa true gospel, dili pangganansya. Dili man ko manaway ng ubang simbahan nga magwali nga hantagin mo tights hatagin mo kay aron madagaya mo. Ay problema na as long as giwali na niya kinaman sa pulong, pero the question is unsay naa sa imong heart? Unsay naa sa imong heart? Basig ang naa sa imong heart kubitos ka. Gigamit nimo ang maayong balita para makaganansya ka. Ikaduha, kanang peddling ba? Kana bitong murag ibaligya nimo ang pulong nga nagwali ka pagkahuman mangay og kagsibot, manibot po ka. Bawal na. Are you preaching the true gospel? Preach gali ka sa gospel. Kanang gingon din ni Pablo, ang pagwali gyud sa insakto nga pulong kanang gingon niya sa Philippians. Dili parehas ani ingon diri Sa Philippians 1 14 no? 13. Ingon niya diri. Some indeed preach Yeshua even from envy and strife. Sa ato pa na ay nagwalig may balita tungod kay na sila envy and strife, no? And also from goodwill. Ang uban maayo ang tinguha. Pero ang uban nagwali kay nasina, kay daghan na kay nga simbahan. Ang uban nasina kay para nga mabungkag ang katong tiguman, no? Ingon that the former preach Yeshua from selfish ambition. Ang uban po nagpreach po na ay selfish ambition. Ay magwali ta prat daghan istani ug daghan na ta dagko tag tights. Selfish ambition. Unsa pa gyud? Not sincerely supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. So ang uban po nagwali out of love. So pero ang conclusion din ni Pablo, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Yeshua is preached. In this I rejoice, yes, and will rejoice. So yun na lang si Pablo, sige na lang, bahala pa og kanang dili gyud matuo, dili gyud sinseryo or sinseryo man, importante nawali ang may balita. Pero actually gyud sa tinuod gyud kay unta, kinahanglan og magwawali gyud ka, preacher ka sa true gospel, wala gyud kay involvement nga ganansya. Wala gyud kay involvement nga kwarta. Og nagwali man gani kag kwarta, dili para sa imong ganansya, para sa pagganansya pud sa mga kaigsuonan. Para sa ilahang kabulahanan. So kita nga mga preacher, beware sa tuwa ang covetousness. Beware sa tuwa ang love of money. Kontento ta sa ato niyang sweldo sa gingharian. Kontento ta sa atong kahimtang. Kung sa may tinuod nga mga true preacher. Kita nimo ng true preacher, contented.
Kontento na siya. Ikaduha, nag-preach with sincerity. Bisan galig walay suhol, walay labo piring, wala tanan, pero padaan gyapon sa paghimo sa buluton. Ikaduha, insakto ang pagwali sa maayong balita, walay compromise. Ingon pa nila truth hurts. Daghang mga masakitan sa kamaturan sa dahil iwali nimo, pero importante, imuhag yung iwali. Tingnan na ang attitude. Okay. So mo ni ang pag-check ninyo sa inyong emotional commitment is una, check along Elohim's word, naaba mo sa pagtuo, nagsalig ba mo? Then ang katulo is spirit bears witness. So ang tinuod bitaw nga nanagid mo emotional commitment, ang ruach HaKodesh mismo mo hatag ninyo og confirmation. Unsa nga confirmation? Na amoy peace, na amoy love, na amoy joy. So mo manifest ning mga fruit sa spirit. So muna itimailhan. Ikaupat, the changed life you see in yourself and others see in you. So ang tinuod ay nga na emotional commitment, na ay insaktong conversion sa imuha, na ay changes nga makita sa imong kinabuhi. Ikaw mismo makakita ka, ug ang uban makakita sa imuha, di ba? Acts 9:20-21. Sa ito pa nag-inan diri. Si Pablo kaniadto, maglulutos. Sa dahil na converted kang Yeshua, nausab na siya, mo na yung panghinambog nga formerly I was a blasphemer, a persecutor, a murderer. Pero karon nausab na ko. Siya mismo nakakita sa kausaban. Ang uban po nakakita sa iyang kausaban. So mo na resulta sa emotional commitment. Nga imuhang nahatag sa Elohim. Okay. Sa imuha pud karong will, katulo, no? Will, volition, meaning state of choice or decision, no? Dili pud mailhan kung tinuod jud nga kanang imuhang will, imuha na gyud nakomitar niya. Naay gitawag na tag example of willful giving. Diba? Tanan yun ang basahon mao niyang Macedonian Church nga bisan luyo sa daghan nilang pagsulay, manghinatagon gyapon sila, they give liberally. Sa buluhaton sa Elohim, silang kaugalingong nato sa Elohim. So, willful giving, no? Pakibasa Romans 15:26-27, pakibasa daw. Kaya kini nakapahingot kanila ng mga taga-Macedonia o Achaia. Sa paghimo og dinain nga amot alang sa mga kapos nga balaan nga anaa sa Jerusalem. Sapagkat tinuod kini nakapahimuot kanila ug sila nga mga utangan kanila kay kun ang mga hitil nahimong mga malambit sa ilang espirituhalong mga butang, ang ilang katungdanan mausap ang pag-alagad ngadto kanila sa unod ng mga butang. Okay, so example ni Paul diri ang Macedonia ug ang Achaia, no? Iwan dia for it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contributions for the poor among the saints who are in Jerusalem. It pleased them indeed, and they are debtors. For if the Gentiles have been partakers of the spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. So, ni siya, no? Biblical na siya. Itong nahiskot man nato na nga ingon pa ni Brad nga naramang gyud kunoy kanang nanay abot na financially. Nanawang gyud kining actually dili man ko makondem ana nga og sa atong pagpangwali na apoy na bless nga mohatag og material. So biblical lang po na siya kay ang mga taga Macedonia ug Achaia tungod kay na bless sila spiritually, gusto po nilang mubalos materially. Hindi man sila kabalos ni Pablo sa spiritual kay siyempre dili man gasa po nila spiritual. Tuwa man to kang Pablo. So ang ilaha pong balos mohatag pud sila materially. So biblical po na siya ug naay na bless imong wali kanya mohatag pud sila sa financial or material. Okay gyapon na siya. Balos na nimo gratefulness na nimo nga na bless ka, gusto ko nimo mo bless. Niya ato nakapahimo nimo nga bulahan. So inani po ni siya no sa atong will ang example ani sa will nga na-commit nimo kang Rabon Yeshua is naagi kay willful giving, dili ka magdinalo. No? Giver ka ba kanang tungod bitaw kay na-surrender nimo, di na ka magdinalo sa imong will. Muhatag na gyud ka, hatag ka sa material. Kita kam diri kay di man ta ingon nga di ka takahatag material. Pero unang-una ato man gyud kaugalingon, no? So atong kaugalingon itong hatag, ang atong services, ang atong panabang, ang atong kusog. So kung tinuod yun yung mga nakumitar na kang Rabon Yeshua, so willful na sa may willful. Kanang willful galing imuha na yung kabubuton, no? Dili na compulsory. Nga muhatag na gyud ka. According pa sa Deuteronomy 15:10, verse 10 nagingon diha nga umuhatag ta ngadto sa kubli natong kabos. Ayong kasing-kasing dili masubanon. Pasabot di ay ang willful giving, dili ka mangwinta ba? Dili bitaw ka muhatag ka nga sige na ihatag nako ni kay mamay sa pulong no, wala na ka na. Dili ko ka ingon nga muhatag ka unya nay kasubo imong kasing-kasing. May pagwa na ko to gihatag no. Ingon kag naghatag ka 100, may pag 50 ra akong gihatag.
Inala ba? No? Willful gali, dili na kasayangan, dili na kamangwinta, hatag na gyud. Nya dili po gaingon nga manghatag ko ron kay na ako giapas niya. Dili ko na. Hatag ka wala kay expectation. Amen ba? Ban pa man karon manghatag kag sudan sa imong silingan kay nagtupo kag baslan po kag sudan sa imong silingan. Hindi ka paabot adto. Oh. O mo man, magsige kag hatag aning samuan. Kay in return na ako kay interest niya. Adi po na mao. Mali mo. Once nga mo hatag ta, wala gyud kay expectation sa naghatag sa imuha. Ang imuha ra yung paglaom nga mohatag nimo, ang ilahim gyud, di ba? Luke 6:38 ito sa ingon dito. Give and it shall be given to you. Press down, shaking together. Oh, so kung manghatag ka something sa atong igsuon to someone o bisag kinsa diha, expect nothing in return. Ayaw gyud pagdahom nga baslan ka. So mo na example sa will nga gi-commit nimo kadto kang Rabon Yeshua na ay willful giving. Dili po kayo nga mangwinta ka or masayang ka or masubo ka or mag-expect ka nga ay one day nya tagaan po kung balik no. Sayop na nga pamaagi. Okay, so muna no. Another po ani is willingness to open the door. Di ba Revelation 3:20 unsa diha? Behold, I knock at the door. Ug kinsa tong mo-open sing kasing-kasing, musulod siya o makigsalo siya. So ang question ani karon, willing ba ta na ba tay willingness sa pag-abri sa putahan sa tong kasing-kasing kang Yeshua nga si Yeshua, musulod nato. Example lang kani mga pulong atong nadunggan. Willing ba gyud ta nga ato gini ipasulod kini nga pagtulungan, abay willing gyud ko. O tabangi ko nga kaning tanan nga pagtulungan ako gyud makinabuhi niya. So naa ba tay willingness? So actually knowledge ning tanan ha. Wala ko gi-expect ninyo nga ug unsa itong gitudlo karon, mao na gyud ninyo hang mahuptan no. Proseso ni siya, kahibalo pa ni siya. So one day ang knowledge mahimo na siyang wisdom. One day unya, ha? Mao ito nang ingon dito, siya nga naapay daghan pagadungagan pa. So gusto pa mo dungagan pa mo daghan ay, ha? Daghang gyud kayo, I tell you. Kani bitaw nasugdan na taog bubo ni Rabon Yeshua og pulong. Sa diyang sige na nimong ipaambit, damor po kang bubuan. Damor kang daghang gyud madawat og pinadayag. Daghan ay nagingon sa 1 John 2:27 nga ang ruach HaKodesh or ang dihog sa balang espiritu mo na mutudok daghan kay kag teaching nga madawat. No. Sa pagkaron bisag karon may tag automatic ta karon unsa itong topic. I-test ko ninyo unsa nga topic ang gusto ninyo. Ato na himo teaching. Pwede kay na. Ngano man tungod sa Colossians 3:16 di ba? Tungod sa kadato sa mga pulong nga napuno sa imong kasing-kasing. Hinay-hinay na dito nga sa dihang naay sa ka word nga imong madunggan. Hinay-hinay na siya nga mo kuan mo sana mo flash ka nang mo bahin-bahin ba? Mo bitaw nang pag napoy madunggan nga word lang, butan nimo example lang, word nga prophet, organize siya. Ay automatic na akong utok asa Panginoon, diri. Dili na ingon kay swito nimo ang Biblia no. Tungod na sa dihok nga imong nadawat. Resulta na sa imong pagkamanghinatagon o resulta na sa willingness nimo nga nagpagamit ka kang Rabon Yeshua. The same ra pud na sa helps. The same na sa tanang gasa nga inyohang nadawat nga kung inyohan ang gigamit ay damor pa mong dungagan. For example, gitara, kung gipagamit ninyo sa Elohim ay tudluan ka sa Elohim og laglong pa nga mga teknik sa gitara. Basta magpagamit lang mo sa inyong gasa ay daghan pagid kay istanan. Ako lingaw na manggali kay ko sa kanang sa pulong lang mamalandong na nagidiha akong kalipay. No kanang mga kagabhion gadagan gid akong utok ba. Gadagan ba nga sige ug sa kuan pa gaskan sa mga pulong. No? Sige, balik-balik, scan. Ako dayang, say, ipadagan ako kung nauna sa libro sa Genesis, kung say gisgutan sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, hantod chapter 50. Kuha na nimo. Then, dili na po ka sa Mateo, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kuha ka po nimo. Dito, nimo memorize, pero familiarization, familiar ka. So, inanan na yung resulta niya. Okay. Kaya nga naman, willing man ka, dumaling ang si Rabon Yeshua, I will come to you. Diba? Basa ka, Revelation 3:20, yung sa ingon diha. I will dine. Saan nang dine? Makigsalo siya nimo. Ayaw ko kay si Rabon Yeshua makigsalo lagi sa kasudan. Hari sa tanang hari, natural ang iserve din ay perting daghana. Klaro di ba? Yung Revelation 3:20. Kana lagi willing po kang mag-publish imong heart. Okay. Yan dia behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Unsa may pasabot na-notice na inyo ba na experience nga gimbitan niyo si Rabon Yeshua sa inyong heart? Actually kanang imbitahon nimo si Rabon Yeshua sa imong heart. Kana na nang imong pagpamalandong niya. Kana gingon sa Tehillim 1:2-3. And his delight is in the law of Elohim, and in his law he meditates day and night. Mo ni mo pagpasabot kang Rabon Yeshua, nag-change idea mo ni Rabon Yeshua, nag-istorya mo, nag-communicate mo niya.
Oh. Muna siya giingon diha, willingness to open the door pag mo siyang gipasulod. So ang resulta ni ana, no? Oh, daghan na kay kag pulong sa imong kasing-kasing. Oh, karon kaning daan, no? So actually kining Christian commitment amo ning gi-discuss during this among training. Oh, karon pa nako ni nabalik og tudlo pero daghan na ko'y nadugang ani. Ang akong nadugang ay gamay ra gid kay nasabtan. Pero karon halos full na gid ang akong pagsabot ani nga teaching. Imagine ha? Oh. 17 years old pa ko at that time. Pero karon pila naman. Oh. So nakita na nako nga kaning mga pulong nga, kuha na lang nimo ra gi-review na lang tanan. Di ba? Oh, wala ba natin ni ma-discuss kani tanan sa faith? Wala ba dai ni? Kaning second part kaniyo. Naani tanan sa Bible 1 og reviewon lang na ninyo pagkadaghan. Okay, katulo is willingness to receive him. John 1:12, di ba? Unsa ingon sa John 1:12? Oh, katong gidawat kaninya, nakabaton sila og right to become children of Elohim. Oh, di ba? Ingon diri, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of Elohim, even to those who believe in his name. So actually, tinuod na dawat nato si Rabon Yeshua. Mingon tag gidawat na nako si Rabon Yeshua katong pagkakabig nako. Dito ra taman, hangtod karon wala na gini mo siya dawata. Di ka natong panahon na gidawat nimo siya, hangtod karon dawata gyapon siya. Oh. Oh na, naawa tay willingness. Iming gay dawaton siya, meaning nagpailalom kanya hangtod karon, di ba? Dili na siya ingon nga savior nimo siya, Lord na nimo siya, agalo na nimo siya. So kinahanglan mo obey na ka mo, pailalom na ka mo, mutuman na ka sa tanan niyang ipahimo sa imuha. So naawa ka anak nga willingness. Oh, so muna ha. Okay. So muna ni karong mga tana, how to commit to Elohim. Kamu na day basa na taas-taas naman. Oh, familiarize naman taning pulunga. Oh, sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. So, are you obeying his commandments? So muna ha, ang pag-check sa atong pag-commit nato sa Elohim. Okay. Unang-una mo, ni-obey ba kasing commandments? Matthew 4:19, morning nanawag siya, di ba niya, come, follow me. Oh. Ingon dira, response to his calling. Okay, kanang ni-response ba ka nga sa dang gitawag ka, oh yes, Rabon Yeshua mo sunod ko nimo. Yes, Rabon Yeshua mo obey ko nimo, tuman ko nimo. So mo ni, no? Okay, sa Matthew 4:20-21, katuning nibiya nila ang ilahang nets o ilahang mga boats. So, forsaking everything to follow Yeshua. So, mo po ni isa ka babag igsuon. Habi tong dili ta makakumit sa Elohim tungod kay dili nimo lisod kanimo biyaan ang tanan. Oh, kamo bulahan mo nga gitukmod mo sa Elohim nga makabiya mo sa tanan. Ha? Napay uban nga victory na ninyo, no? Nga daghang kayong pasalamat nga basta pa man nagmahay mo nga susubala katong COVID di mani dinhi. Isa nagmahay anak. Ha? Oh, to mas to nga sa kuan pa mas migration. Oh, mas migration nga di pa migrate mo dinhi kay na for a purpose. Ako kabalo niya sa inyong future one day pabalik ko niya mo dito. Importante equip na mo. So mag-multiply na pud mo. Ha? Masing moingon mo nga diri sa manahem pag-abot mo diri hangtod diri na gid mi no. One day unya buhian mo ni Abay Elohim in his perfect time. Unsa nga purpose? Para maglain-lain? Dili na, para multiplication na pud. Oh, pagpadaghan na pud sa pulong. Kamo ba no muchos mo nga diri na lang mi Rabon Yeshua hangtod ka mo balik. Adi pud siya mamugos nimo. Oh, para sa kuha ako inyong pasultihon ay diri na lang gid ko magpalubong. Ha? Oh, di na ko ninyo tarog anang baruganan diri naman ko gi-prosper niya by Elohim spiritually, materially, ay diri na ko ilubong. Pero atong una ulitaw pa ko katong giingon ni Brother Dods ganina nga ay diri na gitahangtod sangtod, di na kita kagawas. Una ko muna to una. Sige na kog mahay ni grandma kini si grandma piting daghan nagtrabaho gihatag sa kuha kanos agyud kapoy palargad China eh. Ha? Sige lag saad nako dong, mularga na gid ka dong. Dong pamitinod anon dong. Dong. Oh. Pagkadagan saad ni grandma nga palarga na kog China. Ha? Naminyo na lang ko, wag yung kalarga. Nakasabot ko nga, diri ra gyud ko. Pero, minsan ba na ako nakasa nga, ay alam mo po niya akong gikon sa akong mga anak, kung itugutan ni Abay Elohim, ha? Kung sa itong mga lugar nga akong nadtuan, ay makatupod mo, ay, man pa man, kabalik na po mig China, tibok na pamilya. Oh. Ha? Oh. Mag-singkong kuwang na kita. Oh. For a purpose, fulfillment, nga, ingon ka ni Rabon Yeshua, di ba anak, grabe kag mahay sa kuang, ingon nga, di nakapabalik mo, karon gipabalik man lagi ka. Oh. At least, gi-fulfill niya iyahang saad si mo ha. Muna no? So, forsake everything to follow Yeshua. O John 6:68-69, katingon si Pablo nga, Rabon Yeshua, asa pa may among padulngan nagibiyaan namo naman namo ang tanan.
O kabalumi nga ikaw mo ay anak sa Elohim na mo ang kinabuhi. O sa ato pa, ang purpose ani is following him faithfully. So sa ato bang pagkomitar ni Rabon Yeshua, ha? Faithful ba kita nga nagpadayon? Ha? Muna itong mga kwan ha? Dayon, Luke 9:23, deny everything for Elohim's glory. Kabalo naman tatong, kinsa nga musulod nako, kinahanglan dinali ang kaugalingon, take up his cross daily. Kabalo na mo sa meaning sa cross. Dayon, Luke 28, kabalo na po mo nga verse, nun diha, you are those who continued with me in my trials, and I bestow you a kingdom just as my Father bestowed one upon me. So, ang question there is, continuing with him with many trials. Mo padayon bagyod kaniya uban ang daghang pagsulay. Amen ba tani? Ha? Or bang paman, gamay kay pagkuhit sa kaaway, gamay kay kuan, mubiya na ako din Ang mga tao din, mga maritis, di kapugong silang mga labangon na igsoon. Ha? Ako na lang pirmi issue, ako na lang pirmi isgutan. Labangon na nimo. Ha? Actually, og naay adverse situation, ipaabot sa imo, adverse gali ka nang dili imo kalipayan ba? Ha? Review ha dayon ang mga pagtulunan kay naa dito imong labi pag-overcome. Nga sometimes pildiro ta kay nakalimot ka sa mga teaching. Ha? Ako dili gyud kumutuo nga nabagsak gyud ka kay wa kay nadunggan una nga warning. Naa gyud kay nadunggan before gipaabot ang pagsulay. Ha? Ay ngano man, dili na mapakyas nang giingon sa pulong, di ba ni diha sa Matthew 7:24-25, kinsa tong maminaw og mutuman sa akong pulong paghisama siya sa usa ka taong manggialamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Dayon next line ana is niabot ang pagsulay ningon diha, and the rain descended, the flood came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Meaning unsay pasabutan ni? Naay gipadungog sa imong mensahe. Anang adlaw anang si manahuna. Then kung nag-take heed lang ka, gi-obey nimo, after ana naaday pagsulay. Ha? Unsay unang pagsulay? Hangin lang. Hangin. Ingon diri dili pa hangin. The rain descended. Ulan pa, giulanan ka og mga pagsulay, giulan kag mga chismis, giulan ka og mga reklamo. Ulan pa na. Pagkaula man sa ulan, descended, the flood came. Naana dayoy baha. Uy, nahinay ng anod. Pero tinuod kang natukod sa bato, bisan pag maulanan ka, ay di ka mapukling. Bisan pag gibahaan ka, ay di ka maanod kinatukod ka sa bato. And sunod ani, and the winds blew. Ay di man ka madala sa baha, ay give. Kusok-kusok sa hangin, hangin pa nga. 100 km/h. Mapalit na gyud ka. Pero wa gyud ka mapalit. And beat on that house, ay mo rangkada gyud. Mo kusok-kusok banggaon gyud ka. Ayaw mo pagingon nga ay wala pagsulay ron si manahon. Kinain na dunggan imong pulong karon. Sometimes ang uban sa dihang gihangin. Nagpadala sa akin nakukuha. Before mo abot ang hangin igso ko, nakadungog ka mensahe. So mo nang naagali mo madawat nga mga pagsulay rin si manahon na review the teachings. Baliki ang pagtulunan sa Shabbat, pagtulong mensahe sa first day. Ba dito niya makita ang yabi. Overcome mo. So mo na ingon diri, bisan pag ikuso-kuso, no? It did not fall. So wala gid ma-fall imong countenance. Wala gid mahagbong ang imong smile ngadto sa kasubo. Kaya nga naman, for it was founded on Yeshua. Kaya napundar gid ka sa pulong Yeshua. Okay, no? Continuing with him with many trials. So last, Philippians 1:21, kabalo man tana. For me to live is Yeshua, and to die is, okay, so, dying with Rabun Yeshua. 2 Timothy 4:6-8, for I am ready to be poured out as a drink offering, and my departure is at hand. So, ready na. Finally, there is laid out for me a crown of righteousness. So, muna yung sa 2 Timothy 4:6-8, di ba? So, muna, from obeying, dayon, response, forsake, follow, deny, continue, patay. Dying for eternal life. Okay, so barriers. Sabi barriers, babag to commitment. So, ang babag, idolatry. Saan yung idolatry? Galatians 2:20, imbis unta kasi Yeshua ni nabuhi. Ikaw kung may nabuhi, you are still alive. Ako, Brad, born again, Brad, akong kamo, Brad, dili pa born again. May akong kinumo, Brad, dili ni born again, Brad. Ay, kumpiyansa na ako. Ay, uwi, paday ka? Ako, Brad, tinood, born again ko, Brad, akong Brad, di pa ni born again. Sukol pa ni, sat-sat. Ay, buhi, paday ka. Nganong nabuhi ka, unsa hinungdan? Kay, dako pa imuhang
Kinsay nasto nga sa pride? Ako. Di ko magpahilabot brad nga daog-daogon ako. Garboso ka. Ha? Kining alagad ta, kining sumunod na rabon Yeshua dinaog-daog kita igsuon. Ha? Mao na hinungdan nga pirmi ka kaloy ang rabon Yeshua, di ba si Hana? Malingi si Hana. Dili ikaw Hana, Hana sa Bible. Oh, di ba si Hana pirmi gidaog-daog ni Pinina? Oh, Pinina, ikaw Hana, wa kay pulos, wa kay anak. Ikaw Hana, wa ka panalangin sa Elohim, wa kay anak. O ako gipanalangin ako kapito ka ba kong anak? Ikaw Hana. Intawon si Hana gidaog-daog, kahilak intawon sa Elohim. Oh, sa diha nga depressed, na oppressed, dinaog-daog, ni dool kang rabon Yeshua, kang Elohim nagampo. Uy gitubag. Ha? Gitagaan pag anak nga mahimong judge si Shemuel. Diba? Oh. So inana ang resulta sa mga dinaog-daog. Basta pa man may tag kung musukol na ang dinaog-daog. Drama na. Ha? O, mo drama na mo. Sige lang, kay moabot lang panahon kung musukol ang dinaog-daog. Ay, naapagide, wapagide mo born again, buhay pagide ay. Oh, so una, hinungdan sa commitment is idolatry. You are still alive, old self. Okay. Ikaduha, fear of consequence. Ano man ang consequence ka na? Ug mo kumitar ko sa Elohim mo la. Mahadlok ko nga. Uy, kawala doon, paberti. Sabi niyo, paberti, sukla na ninyo. Unsa ang pagsukol? Ha? Kau spiritus ka wala doon, pahawa. Ano? Di ginawa. Hugara na. Ay, kalungog og dahang simbahan. Sige pa mo, spiritus ka wala doon, pahawa. Di ginawa hawa. Naanak pirmi. Unsa mo ni paberti? Imuha na yung suklan, labangon ni mo, laho tayo ni mong kawala doon. Example, wala kita sudan. Isa kasi mana. Laho tayo ni mong asin, ni mong sudan. Pero na wisdom anak, nga nung mag-antos mangkog asin nga kadaghan mang gabi-gabi. Ha? Daghang mga nasaag diyang lutya. Oh, naapay lutya dito si Brad Randy, managhid ko. Brad, pwede ko mangalat, pwede. Ha? Kung saan paglabang sa poverty, kinahanglan nyo, you have wisdom. Oh, Bailuhim, nami kawalan doon karon. Saan man ako ni? Ampo ka. Uban ani, ilang imo prayer. Bailuhim. Ha? Oh. Istorya, no? Istorya ba nga sa kapastor? Taon, nangalagad man siya, niya siya trabaho. Ampo siya siyang kwarto. Istorya man ako sa inyo, di ba? Niluhod in town siya. Sa Lord, wala bintang ko'y pliti, Lord. Anto ko ditong lugar, wala ko'y pliti. Dagay ko pliti. Karon kinamay gadag-dagan na tao. Kapoy ba? Gilabay og bag. Ito, snatcher. Nang-snatch ba? Nidagal niya. Pag abot siyang tungod, dito gilabay. Pag mata niya, uy, naamay bag. Siya, praise the Lord. Nakakay ko na. Nakampon siya. O, yung kamalunod sige gamit, snatcher. Dito gilabay niya. Paglingin niya, wamang yun. Siya, answer prayer kay, gilabayan siya isa kabag na kwarta. Oh. Sometimes inana, ang tubag sa Elohim. Na po isa ka born again, bago man siya na born again, na po iyang silingan nga maglulutos. Gi saway-saway siya. Nakaroon kay born again nga nasa kawalaton, ampo taon siya, Lord, wala gyud taon ni maluto. Ampo na siya. Wala may bugas, wala may sudan. Ang maglulutos ni duol siyang balay naminaw. Gada lagi istahan, walay bugas. Gilista niyang bugas. Man, sudan, gilista niya sudan. Ug sa iya maran ang born again. Iyang gilista. Di, mintras gaampo ang born again, dagdag siya sa bakit. Kaya yung ipagawas nga, nagtubad sa iyong pag-ampo, katang maglulutos. Di, pagkahuman na ito pre sa born again, human po pangong prato maglulutos, di bigyan sa portahan. Pag-abri ka ron, sa humag pre, pagtarin, na ang basket. Ay, praise the Lord, kompleto. Itingog dito maglulutos. Hoy, dili ang Ginoo mo naghatag na ako may nangumpra. Ayun siya. Ay, salamat, bisag ikaw gigamit sa akong Ginoo. Kuan yapon, answer prayer yapon. So abi ninyo kani bitang sulayan mo poverty, challenge kay ini kanang dili lang bitaw mo magsilpiti, lingaw kay ining naa mo sa ani nga stage. Kabalo lang mo pero sometimes ato adiri murag makondem mo no nga isuda ani wala. Challenge kay ini nga kinabuhi daghan kay mo makatunan diri nga lesson. Yan yung prayer. Kanang say kami diri suito naman nga ni poverty. Mo bitaw nang sudan lang ay kabalo na mista ng sudan diri. Kamong experience pa ning poverty. Patudlo mong mamamig at tigres ay. Suito ni sila sa daghang sudan diri.
Nakasudan ni sila sa kabulan nga sige kid og kapayas. Mo nang tanawan ni ilang tinay perting limpyo ha. Kami diri, pabirti ha. Grabe walang-wala pero sa among silingan diha anang atbang bitos ng dalan, perting daghan kapayas. Unsay maghimo ni Arki, adto mi sulong mi ito. Agsami kasakong kapayas. Ang lipaya namo oy, buntag kapayas, isna kapayas, udto kapayas, gabi kapayas. Pagkaugman nalibang mi kapayas, perting humuta sa mong tay kapayas. Ha? Mangutot ka wagi ba ho? Kamo mangutot puro kanhi ba malanag inyong silingan. Imong misis magutot, magutot. Say malipong kas kabaho pero puro kapayas. Ay. So may utot mo na mag-perfume. Abi ninyo no, kani bitong stage sa poverty. Lingaw kay ni ani. Tigin na mong lingawan ni. Pero sometimes usahay og maglantaw bitaw ka by sight, mura kag makondem ba nga tinuod pa bagyo kani among gisunod no. Pero imong iside sa spiritual ay lingaw kay ka, daghan kay kag makatunan na wisdom. Then until such time dayon nga maka-overcome na ka sa poverty. Lahutay na ka. Ay, dili na poverty ikon sa imuha. Ha? Ayaw mo pagdahom igsoon nahuman sa poverty dito sa dagaya dili pa. Ayaw ko ninyo. Ha? Gikan sa poverty, napay gitawag nga neutrality. Sa may neutrality. Ha? Unsa neutrality? Aya pa rin prosperity. Unsa example ani? Di ba si Moshe nagsugod siya og prosperity, di ba? 40 years siya sa Egypt. Dayon sa dihang ni kalagyo siya sa Egypt, niadto siya sa land of Media. So dito sa Media, neutral siya dito. Dili siya prinsipe, dili siya makakaon sa unsay kalami, wala. Neutral ang iyang kinabuhi ug unsay kinabuhi sa mga Median ug sa kuan pa na siya kanang dili dato, dili pobre, standard lang, neutral. 40 years po siya dito. Pag abot niya sa kamingawan, dito na niya gisinati ang poverty. So bali siya, di ba? 40 years po siyang kinaog. Mana, ay ko igna si Moses, sige ikaw karmi, kay siya leader. Kuyaw. 40 years siyang poverty, 40 years siyang neutral, 40 years siyang prosper. So ato, bali na po. Ha? Pila na mo katoy ng sinatik kuan? Poverty. Ikaw, Brad, pila na katoy? Ha? 3 years pa? 3 years pa, wala pa kabot 40. Ha? Pag-aampo mo sa ilohim, madalion ra, ba ilohim, 10 years lang. 10 years, ha? Wala mo, 3 years na mo karon. So sa ato pa, napay, neutrality man. Ilohim, 4 years lang amo adiri, then 4 years lang po ning neutral. Anong neutral igsoon? Dagaya, dagaya na. Pobre, 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 Hamo na. Pero ang prosperity, na tanan. Ha? Abot ra gyapon ni. Lang, ako, I wonder, nganong mo atras sila sa poverty. I wonder, nganong daghang talawan ang dili mo sa gubang sa poverty. Na ang mga talawan, rawag kabalad-on, maguna sa impyerno. Pagkaon lang, atras na ka. Walay kwarta ni atras na ka. Tanawan ni mga nalikon, may kwarta. Mamami, daha ka kwarta. Wag ni kwarta sa mamami. Sa mga ay piso ani, wani piso. Pero tanawa lang lawas, na diyang sa mga kwarta. Sige, sok-sok ni mamami ha. Mga karaang tao ba kay pangsuksok nila kay silang dili sa sulod. Muning challenge kayo. Fear of consequence, poverty, and sa pagyod. Rejection. Sa man ang rejection? Nabitong kay pobre naman ka, wala nay mo limit nimo. Di nakailhon nga igsuon, no? Kasagaran na waning mga pobre dahil mga parinti ba katong dato. Kaya ron lang yung dili i-reject. Oy, kato si Kuan, ako man tong igsuon, katong principal ako tong igsuon. Para lang hindi ma-reject. Mo pasaron gyapon ang rejection. Ha? So rejection, dili na kailhon sa imong igsuon kay pobre na kay ka. Wala na ka mailhi. Muna itawag wail, no? Or persecuted na ka. So, labangon ra ni sa igsuon for a time ra ni siya. Dili ni sa tanang higayon. Stage lang ni nga atong labangon. Okay. So, I hope nga mo pasar pud mo ani. Pasar gali mi, pasar pud mo, no? Fear of consequence. Dili na mo mahadlok kung poverty. Naay poverty ay di na ka mahadlok. Naay rejection ay di na ka mahadlok. Naay persecution ay di na ka. Ano ba day mo dawat na ako? Ha? Oy na, no? So ikatulo nga barriers is willful sinning. Namo ni kuyaw. Kay dili man ka mo commit sa Elohim, ay dito na lang ka magsikag para pagpakasala, no? Di na ka mo tigong, di na ka mag-apil-apil, di na ka ug unsay mga pagtulunan, nakasapag pagkasala. So, willful sinning, Hebrews 10:26 o Hebrews 6:4-6, lisod ra ba ni, no? May pagwa ka kailas kamatuoran kaysa nakailakad kamatuoran, unya nagpadayon ka sa pagpakasala. Wala na unya kay kaluoy mo dapat. So pagkaluoy. Okay. Next nga barrier is unwillingness to trust Elohim. So dili gyud ka mosalig sa Elohim, no?
ipagkaluoy nimo. Ha? Hinumdumin ninyo ha, ang tanan nga tuwa sa langit na ay pagsalik sa Elohim. Ha? Na dili gali ka mo salig sa Elohim, dili gyud ka malangit. Usa gyud na ka requirements ang faith. Faith is trust. Pagsalig sa Elohim. Na karon hindi man gyud ka mo trust sa Elohim. Di ba pagkadaghang bersikulo Proverbs 3:5-6, Jeremiah 17:7-8, bulahan nagsalig sa Elohim o naglaom sa Elohim kay may samay siya sa kahoy na tanom sa dapit sa katubigan. O pagkadaghang benefits na dili gyud ka mo salig niya. Kay imong gyud ikan imong kaugalingon barriers na babag na sa commitment. Okay, lima, unwillingness to forsake everything. Anong biyaan man ako ni? Oh, kabalo naman ta sa mystery sa forsaking, no? Ang tuyo sa forsaking para na ay daghang ibalik i-restore ang Elohim sa imuha. Nya wala gyud mo gi-forsake, dili gyud mo gustong biyaan. Unsa may ibalik sa Elohim sa imuha? Unsa may panalangin sa imuha sa Elohim sa imuha nga wala man kamo biya sa pagbiya sa buot nimong ipabiya para sa Elohim. So, mo na, wala man guni masabting anong pabiyaan bitong balay, yuta, igsong babae, igsong lalaki. Ang tuyo sa Elohim nga na ay restoration, the more pa nga restoration. 100-fold ba ang kuan? Restoration, Who shall not receive? Yung 100-fold, di ba ang restoration? Pila imong gibiyaan nga igsoon. Biyaan imong igsoon, tulo ka buok. Pila i-restore sa imuha sa Elohim? 100 ka buok? Kanya, ang imuhang biological o physical nga igsoon, apil pa na sa restoration. I-restore na tanan. And in the age to come, eternal life na apag gipaabot na itong kinabuhing walay katapusan. Kung muna yung mystery sa pagbiya, yung gibiyaan nimo imong trabaho, no? Ang restoration na kay trabaho sa Elohim. Nga makapadato nimo financially, materially. Do you think diri sa Mahanaim dili nimo prosper materially, financially? Kana kung di na gyud ta mawala sa kwarta. Na nagsugod naman gani. Naguna-una naman gali. Kay ang co-op naa na baligya ditong si Chiria. Naanay nagaraya, naana daghana. Una-una akong ay magnegosyo kog supas. Kay 15 ang putos. Una-una po ko, magnegosyo ra man day tanini. Di na lang kung mga lagad o kinana man gani. Akong negosyo na ay supas libre. May saktong negosyo libre. Lugit naman kami. Misi sige gingon nga, mong brad sige palit dito biscuit, libre pong ipanghatag. Ang saan ni pagpalitan ng biscuit sunod? Kung isaligan mo makita. Di ba sunod Wednesday, daghan na puta biscuit. That is faith. Di ba sabi ng faith? To see the impossible things to happen. Faith. To see is to believe. Mura po. Willing na, unwilling, dili gyud gusto mo biya. Katapusan, you allow Satan to deceive you. 2 Corinthians 2:11, no? Dili nato advantage si Satan nga makakinta nato balik. Pero aning bahina, o dili ka makakumit, gi-allow nimo si Satan to deceive you. So gusto bitaw nimo dito na lang ka pirming Satanas, kalimbong na lang ka, palinaw. Loay kay ka. So, mo ni itong topic no sa to commitment. Mo na ta. So mo ni sa kalibutan pa ni siya, human ka og eskwela, na kay commitment. So, human ka sa discipleship mo na yung commitment. No? So kinalang i-check na yung kaugalingon sa man rabon Yeshua committed pag ko sa imuha. Ang ako bang hunahuna, akong kasing-kasing, ang akong will i-surrender na bagid sa imuha. So timan lang ninyo commitment is total and voluntary giving up of oneself to be subject to one another, Yeshua. Or sa to for us, total and voluntary dedication of ourselves to the Messiah and His works. So, muna to So, willing ba ta? Atong pagdasig diri ay lang gyud mo kaluya igsoon pagkadako kaning atong gihimo karon igsoon pamundo na nis kinabuhing dayon one day unya di gyud mo magmahay sa inyong kadato dito mo gini akong pagdasig ninyo kay nga naman ako mismo mao na gini akong moto mo na akong panglantaw nga mo padato man kun kalibutan ng temporary man didto kas kalibutan unya nga wala nay pagkahanaw dito ta magpadato dito ta sa eternal so kini tanan preparation ni siya for eternal nato nga pagkinabuhi. Okay, any question?